Kaya ang sabi Mark ng sponsor titingnan namin, obserbahan ka namin kung itong first year mo ay magiging mabuti, pero kung hindi, baka mag-i-stop na siya sa pagtulong hanggang tatapusin lang itong first year mo. Kung kayo din po ay humingi sa kanya ng kapatawaran tapos hindi kayo mapatawad, ano pong mararamdaman ninyo? Masakit. O ganyan din po nanay ang nararamdaman ng pamilya ninyo. Mas mainam siguro kung ibigay sa iba na talagang desidido. Good day sa lahat ng viewers natin, maging sa ating Facebook page, maging sa ating YouTube channel. Nagpapasalamat muli ako dahil 410k followers na tayo sa ating Facebook page. Maraming salamat sa patuloy na paglago natin. Sana ma-achieve na natin ang 500,000 followers. Ngayong araw, andirito po kami ngayon kala Tatay Budoy. Kasi nga, nung nandun po kami sa Baguio, nung time na yon, nag-message sa akin yung mga pamilya ni Nanay Glyza na pupunta daw po sila dito. Ngayon, naalamin natin kung natuloy ba sila. Kaya tara po, samahan nyo kami. Apo! Tay, kumusta po kayo? Okay lang. Long time no siya. Opo tayo tayo. Si Nanay Glyza, kumusta? Diyan po. Nay, upo ka po dito, Nay. Nag-ano ka, Nay? Naglalaba ka? Ay, naglalaba si Nanay Glyza, oh. Ano yan? ID? Okay, may ID ka na? Ba't ang tagal dumating? Ngayon lang nagdating? Ano pa ito? Anong oras ka na nagsimula maglaba? Ngayon lang po. At yung basura mong sinigaan pa. Sinusunog nyo. O Tatay Budoy, ba't hindi mo pa nakabili ng gamit? Ay, wala pa pong hero doon. Mga falsifikado ang hero. Hindi pwedeng ibubong. Pero may kawayan naman. May kawayan naman na po na. I-order ko na. May order nyo na. Yung kukuha ay may sakit pa. Hindi pa Sige po, kayo pong bahala, ano tay? Opo, Basta't ako naman nag-abot po ako sa inyo ng para sa gamit, ano? Opo, nakabili naman na po ako ng pako. May pako na po. Sige po tay. May mga pa. Gagawin ko po talaga kasi kung paggawa ng mga manok kayo, may dalawang tanda ako dyan sa kadalawang inahin. May dalawang inahin. Okay. Kamusta naman kayo dito nitong mga nakarang araw na wala kami? Kamusta yung Ay, okay naman po. At lagi ko po kayong pinagpipreha habang kayo nasa malayo. Nasa malayo. Kamusta ang pagtatrabaho mo, tatay? Kamusta ang Dati pa rin. Dati pa rin? Oo, hindi na ako po nagbabago. Walang pagbabago? Hala po. Pagbabago. Grabe. Ganun pa rin. Ngayon nga, wala na naman. Ang dami tatay nagko-comment sa atin, bakit daw po nagtitiis daw kayo doon sa amo ninyo? Anong masasabi nyo sa viewers na nagsasabi po ng ganun? Kasi po malaki pa po kasi ang bayaran ko doon sa amo, kaya hindi ako makakalas doon. Bakit po, ano pa po bang binabayaran ninyo doon? Yung pong natitirang utang namin doon. Ba't nagkautang po kayo? Saan yun? Gawa po nung dati niyang tauhan, iniwan na utang sa akin, nasa 2,000 mahigit. Ano ko bayad na yun Akala ko bayad na yun. Ano po yun, ang naibigay pa lang po namin 1,000. 1,000 na lang po pa yung utang namin po. Okay. So, mayroon pa daw pala sila doon basta akala ko okay na yun. So, di natin alam ko na Tatay Budoy kung ano yung nila doon ng kompromiso pa nila doon sa dati nilang amo na yun. Hindi ko alam. Okay. Si Mark, kamusta ang pagpasok nitong nakaraan? Pumasok ka ba? Ano sinabi nyo ay huwag na magpaparabsent. Lagi na nga po pa nagpasok. Lagi na po napasok, hindi na absent yan. Okay. Alam niyo po mga kalingap kung nag-ano kami, alam nung iba, mga nakapanood sa Facebook ko, alam nila na kung nag-ano ako sa Baguio, kung anong ginawa namin. Nakipag-meet up kami sa sponsor mo kasi nga bilang pasasalamat din namin kasi tinutulungan niya kayo, ikaw sa pag-aaral mo. Ngayon nag-usap kami Mark ng sponsor na sinabi ko sa kanya yung totoo kasi karapatan niya yun na malaman kasi dito sa camera po namin may mga bagay kami dito na hindi ko na talaga isinasama kasi ayoko namang masira si Mark sa mga tao, kaya pinag-usapan na lang din namin ng sponsor ng personal at yung na sinabi ko yung totoo na talagang madalas nagkakaroon ka ng absence sa school. Kaya ang sabi Mark ng sponsor titingnan namin, obserbahan ka namin kung itong first year mo ay magiging mabuti, pero kung hindi, baka mag-i-stop na siya sa pagtulong hanggang tatapusin lang itong first year mo. Pero kung maayos mo, baka makausap ko pa siya, mapag-uusapan ko na matapos mo ang mo kasi Mark nasa sayo yun ay
palagi ka kasing absent sa school. Babawi na nga po ngayon, third quarter na, bawal na daw tayong mag-a-absent. Sabi sa akin ng teacher ko, wag ka na mag-a-absent par ka. Pero kay, sige po. Simula nung ano, nagpaparasok na po ako ay. Kasi alam niyo Nanay Glyza, 'di ba? Na alam niyo naman po na hindi lang po kayo yung may gantong sitwasyon. Napakadami po ng kababayan natin na mga bata na gustong mag-aral pero hindi kayang pag-aralin ng magulang. 'Di ba po? So, kung yung pagkakataon po na ibinibigay kay Mark parang nababaliwala o ano man, hindi nabibigyan ng importansya, mas mainam siguro kung ibigay sa iba na talagang desidido. Ano na po yan, desidido talaga ako kahit na sinasabi ng mga kaklase niyang wala ang pasok. Malaki sa buhay niya. Ano po Hindi yung na tatay? Hindi na naniniwala sa mga klase niya wala pasok, napunta na po sila kusa sa school. Okay, yun naman kasi yung sabi ko sa iyo, Mark. Tulad nung maga nagpasok yan, nang hapon kasi religion ho kasi bawal po sa amin yan ay iglesia po kami. Ginalitan daw yan ni Ma'am Maricar na Pinauwi pa nga po yan. pinauwi at gawa nga nung kami iglesia, bakit nag-rosaryo. Sabi ni Tutoy, tatapusin ko lang po ito. Sabi, sige, pagbibigyan kita ha. Pero sa susunod, wag alam mong bawal yan sa atin. Opo. Kaya pumasok po siya nung Miyerkules. Okay. Tinapos niya hanggang nung holiday naman po. Nagpunta po yan sa school, wala pa lang pasok. Holiday. Holiday po pala. Holiday, okay. Kasi Mark, ang dami din kasi namin talagang gustong maging scholar din. Ang dami namin nakikita na talagang desidido sila. Talagang porsigido mag-aral. Ang dami, meron pa nga si Commander, meron po siyang tinutulungan na parang hirap ng pag-aralin, pero ang dami niya mga award sa bahay nila. Talagang napakasipag niya, kaso nga lang hindi na kayang pag-aralin. Ngayon, gusto din sana namin bigyan ng pagkakataon na matapos yung pag-aaral. Kaya yung sa iyo, kung magkakaproblem ka ngayong first year mo, baka yun nga, sabi ng sponsor, mag-i-stop na. Pero kung talagang pagbubutihin mo, baka mag-uusap ulit kami tungkol doon. Sige po. Mabawi nga. Ngayon po, magbabawi na ako. Hindi na ako magpaparabsent masyado. Pero lang po kung holiday lang po talaga, wala talagang pasok, mauwi ako. Tulad nga po sabi sa akin ni nanay na dapat Mark, lagi ka magpaparapasok at maiging at may tumutulong pa sa pag-aaral mo. Yung iba nga ay naghihirap pa sa pag-aaral, wala pa nga may tustos na yung magulang, kundi pa kumayod, hindi pa mag-aaral, hindi pa kakain. Kaya sabihin ko sa Mark, mahirap ang walang pinag-aralan. Sabi ko nga po ay totoo nga po yun. Sabi nung nila mama, totoo nga daw po ang walang pinag-aralan. Sino nagsabi sa inyo yan? Yung mama po ni Clarence. Totoo yun. Kasi maswerte tayo na may mga tumutulong sa atin. Kasi isipin natin, hindi naman natin sila kano-ano, di ba? Hindi naman talaga nila tayo totally kilala ng buong buo. Hindi naman nila tayo nakasama. Pero pinagtitiwalaan nila tayo na kaya natin. Kaya tayo binibigyan ng pagkakataon. Di ba? Okay. Basta ito Mark, ha? Opo. Itong napag-usapan natin ngayong araw, sana baguhin mo na yon yung Opo. palaging pag-absent, ha? Oo. Asipagan mo sa pagpasok. Sige po. Okay nanay, kamusta ka naman? Okay naman. Sabi po sa akin nanay nung mga kamag-anak nyo, nag-message sa akin nung nasa Baguio po ako. At nasabi po niya na pupunta daw sila dito ng Friday. Kahapon yung Friday, Saturday ba kahapon? Opo, Saturday. Okay, ng Friday, hindi ba decide sila dito pumunta? Hindi po. Para sabihin ko sa inyo, plastic yun. Hindi talaga sila pupunta. Okay, nagsabi lang naman kasi sa akin na pupunta sila dito, baka daw sakaling nandirito ako. Pero yun nga, sabi ko, pasensya na po kasi nandito pa kami sa Baguio, baka hindi pa ako aabot. Okay, hindi pala dito pumunta. Hindi ko na yun inaasahan. Pero kung sakaling pumunta dito, Hindi ko na din harapin. Pasensya Pasensya na na kayo. ni mama ko. Pasensya na talaga kayo, Marcos. Hindi ko sila harapin. Pasensya na talaga. At hindi pa sama ng loob niyan. Hindi ka ako makumbisi, kinukumbisi ko ay sabi matindi po talaga sama ng loob niya. Mahirap kumbisihin. Ako talaga sa totoo lang.
Hindi ako nagiging plastic. Ayoko maging plastic na tao. Hindi ko sila harapin. Yan ang tapos kong sinasabi. Ayoko. Hindi ko na sila kailangan. Pinabayaan nila ako noon. Naghihirap kami mag-asawa. Sinirmonan pa ako ni Lundon. Akala may asong pinagsabihan. Nagkamali na. Hindi ko na sila kayang harapin. Ayoko na. Tatandaan mo ba nung naghako tayo ng mga gamit ng katanghalian? Hindi pa tayo nakakaupo halos. Sabi ay, ba't hindi pa kayo naghahakot ng mga gamit nyo? Hindi pa kayo lumipat doon sa bahay ninyo. Ay, kararating lang po namin galing sa paghahanap ng bahay. Kami ay pinapalayas doon sa malaking bahay. Okay na. Ikinasama na loob ni Agum yung parting ganun. Kaya natatandaan niya. Sa mga viewers natin, ayoko naman na maging sa ganito pong pag-uusapin ay baka lalong hindi magkaayos. Kasi syempre may nasasabi po sila na neglisa pa rin sa kanila. Kaya baka imbis maayos natin kapag ganito po ay baka hindi lalong magkaigi. So nanay, ganito lang po para sa akin lang. Meron po kasi nanay, di ba, yung mga anak po ninyo. Hindi natin alam kung masama din ang loob niya sa iyo. Alam ko po. Opo, kasi ano pa man ang nangyari po ay iniwan natin sila. Pinabayaan po natin sila doon sa kung sino man yung tinutuluyan nila ngayon. Paano po pala nanay kung kayo din po ay humingi sa kanya ng kapatawaran tapos hindi kayo mapatawad? Ano pong mararamdaman ninyo? Masakit po. Masakit. O ganyan din po nanay ang nararamdaman ng pamilya ninyo. Na kung humihingi sila sa inyo ng kapatawaran at hindi nyo mapatawad, masakit din po para sa kanila yun. Parang ganun din po yun. Paano nanay kung time na pupunta na ako dun sa mga anak ninyo, dapat nga nung bago pa pumunta ng Bagyo, kaso nga lang talagang ginabi na kami sa daan, kaya sabi ko pagpaliban na lang muna, marami pa namang araw. Paano po nanay kung ganun din, hindi ka rin nila mapatawad? Yan po isipin natin, paano kung kayo naman ang hindi mapatawad ng mga anak ninyo? Diba, ganun lang po yun nanay, lang natin, i-mirror lang natin yan, di ba? Kung ano yung ginagawan, kung ano yung ginawa sa iyo noon na kinasama ng loob mo ngayon at humihingi naman sila ng kapatawaran, pero hindi niyo mapatawad, masama sa loob nila yon, masakit para sa kanila yon. Ngayon naman, kung kayo naman ang hihingi ng kapatawaran sa mga anak niyo at hindi kayo mapatawad, masakit din para sa iyo yun, di ba? Ganun lang po yun ay. Kaya para sa akin lang isa na magbuksan niyo po yung puso ninyo. Para po na sa ganun, mas maging mapanatag yung pag-iisip ninyo, mas maluwag yung pamumuhay. Diba po alam niyo naman, sa religion nyo, diba, ang Diyos po nagpatawad sa ating lahat ng tao, pinatawad tayo, diba? Ano po yung nanay? Hindi sa akin, hindi ko napatawad. Sobrang bigat po ba talaga nanay ng pakaramdam niyo sa nagawa sa inyo? Mahal ko talaga ang lola ko. Pero yung mga pinsan ko, masakit din po sa akin yung tanda ko pa noon. Galing ako ng Maynila. Sinabihan ako niya ni London na kaharap ang matanda. Nagpunta ka lang ng Maynila para problema pa ang dinala mo rito sa amin. Hindi ko nakakalimutan. Hindi naman ako abnormal para hindi mag-isip. Okay, so Tinimkim ko yun. Hindi ako nag sa kanila. Pero lihim ko yung kinimkim lahat. Dahil wala akong kakampi. Wala naman ako naging kakampi sa lahat. Kung nabubuhay lang si Daddy rin eh. Yan ang nagiging kakampi ko sa kanila.
Kayo po ba nanay, may mga sa pagkakatanda niyo ba, may mga nagawa din kayong hindi maganda sa inyong mga pinsan? Wala akong ginawa sa kanila. Okay, so Hindi nila ako ituturing na tao. sana sa pamilya ni Nanay Glyza, yung sinabi niyo po na pupunta po kayo dito, hindi ko po masasagot kung ano, ngayon, kung haharap sa inyo si Nanay Glyza, pero siguro naman kapag nandito, baka hindi naman kayo matiis nito ni Nanay. Kapag nandito na kayo sa harap ng tahanan nila, kung talagang sincere ang isang tao sa pakikipag-ayos o anuman, sa tingin ko naman magiging maayos po ang pag-uusap, basta sincere lang po ang isa't isa. So yun, kung matuloy po kayo na pumunta dito, nandito na po ako, at subukan natin si Nanay, na malay natin mapalambot natin po si Nanay kapag nandito na kayo mismo, makita ni Nanay na talagang sincere tayo na maging maayos kay Nanay Glyza. Kasi kawawa din po si Nanay kasi alam mo, Nanay Glyza, yung tito mo, sinasabi din po nila na nahawa nga daw siya sa'yo, ayaw niyang puntahan ka dito para lang galitan kasi tapos na yon, nakaraan na daw yun, tanggap na nila yun, kung ano man ang nangyari noon kinalimutan na nila. Tapos ang gusto lang nila makasama ka, yung makita ka ulit, mayakap ka nila, makabawi sa iyo, kasi pamilya ka po nila, isang dugo kayo. Wala pong ibang dapat na nagdadamayan dito sa mundo habang nabubuhay, kundi kung sino po yung magkakamag-anak. Naniniwala po ako, Nanay, mahal kayo ng mga kamag-anak niyo. Kasi hindi po sila dito babalik-balik, Nanay, para lang hanapin po kayo. Kung wala po talaga sila sa inyong pakialam, ako man, kung kapatid kita, wala po akong pakialam sa iyo, ba't kita papupuntahan po dito? Hindi na kita papahanap, bahala ka na sa buhay mo. Pero pinahanap ka pa din nila. Kami sa pagkakamali. Ang lubos kong pinag-insisiyan, hindi nila ako mapatawad. Bahala sila. Napatawad ka na po nila, Nanay. Sinabi po nila sa akin, kung ano man po ang nagawa mo noon, wala na sa kanila yon. Matagal na daw po kasing panahon yon, kaya limot na nila. Nilimutan na lang nila yon. Ang importante sa kanila, makasama kayo. Sana, Nanay. Sana po. Wala akong araw. Gabi hindi ko naiisip ang mama ko Yung lola niyo po yon. Kaya si Nanay Glyza na mamayat tayo. Malay nyo kapag nangyari po na nagkita-kita kayo, maging maluwag na yung pag-iisip nyo, hindi na kayo gabi-gabi nag-iisip. Tapos magbalik ang katawan ninyo sa dati. Kaya pag ako nag-iisa, nililibang ko ang sarili ko sa ibang gawain para makalimutan ko mga problema ko. Ikaw, Tatay Budoy, agree ka ba na pupunta sila dito para magkasundo po? Ha? Tatanggapin mo ba sila dito sa bahay mo? Hindi ko po masabi. Siguro po. Ha? Hindi ko masabi. Kung ano yung ayaw na gawin, ganun din po ako. Pero kapag tayo alam nating mali, wag natin i-tolerate, ha? Opo. Opo, Tatay. Basta kayo po, matatanda na po kayo ay. Mas matanda pa po kayo sa akin, ilang taon pa lang po ako. 17 pa lang po ako. Joke lang. Joke lang. May edad na po kayo, dapat po alam niyo na po yan kung ano yung tama at mali. Ano? Basta para sa akin lang naman, willing kasi sila ditong pumunta. At gusto nilang harapin si Nanay Glyza. Gusto siguro nila magkaayos na ng personal. Kasi nga ayaw man ni Nanay na magpunta doon, ayaw niya mag-uwi. So sila na siguro yung gustong sumadya dito. So ang update po naman doon sa mga anak ni Nanay Glyza, dumaan po kasi ang Saturday, Sunday na wala kami dito.
So, antay namin na duman ulit ng Sabado o depende sa pag-uusap namin kung papayagan nila kami na pumunta doon at aabot ng pag-out nila sa school. Pumunta na po kami doon para na sa ganun ay magkita na itong mag-iina. Kaya na-delay lang po talaga kasi nga may importante lang talaga kami nilakad. Nagkataon naman na pagdaan namin doon sa lugar nila Nanay Glyza ay madilim na. So, sabi ko i-reschedule na lang po namin. Pero dadating po tayo dyan na maging maayos ang mga anak ni Nanay Glyza at saka po siya. Magkasama-sama ulit sila. Okay ka ba, Mark? Wala ka naman problema dun sa kanila? Wala naman po. Wala naman, okay ka naman. Okay lang po. Kung sakali pumunta sila dito, welcome naman. Welcome naman po. Wala naman pong problema ay. Wala naman pong sa amin po yan. Basta kung pumunta man po sila, okay. Kung hindi man po sila pumunta, okay pa rin po. At paano, ganito pa rin po kami kung sumipot po sila. Kayo ba, Mark, ni mama mo, napag-uusapan niyo ba yung mga ganyang bagay? Tungkol dyan? Minsan po. Minsan. Mm. Okay, sana makumbins natin si Nanay Glyza, ano? Kapag pumunta sila dito, harapin natin bilang tao, ano? Kasi tao silang pupunta dito, tao din nating harapin. Oo nga po. Ano? Mm. Para wala kasing bagay na problema na hindi na lulutas ng matinong usapan, di ba? Oo. Kapag hindi pinag-usapan ng maayos, hindi talaga maayos. Mm. Pero kung mag-usap ng matino, mahinahon, maayos lahat ng problema. Magiging maluwag yung ano ni Nanay Glyza, di ba? Yung pag-iisip niya, kasi gabi-gabi nag-iisip si Nanay ay kaya namamayat. Gabi-gabing nai-stress. Talaga po pag masamaan buhay. Mababago lang yan kapag nagkaharap sila at nailabas kung ano man yung mga hinanaing, di ba? Opo. At maayos, humingi ng kapatawaran sa isa't isa kung ano man. Yun lang naman yun. Okay. So, Rans, bigyan mo sila ng cash. Kunin mo yung ano dun. Nandun yata yung bag ko. Bigyan mo sila ng cash para may panggasto sila. Okay. May dala nga pala tayong grocery. Nakalimutan ko. Bigyan mo sila Tatay Budoy ng groceries. Ayan. Muntik pa nating makalimutan. Hindi ako uli-uli. May Dadala pa may dala-dala nga pala tayong mga groceries dito kala ano. Oh, yan. Oh, Tatay ha. Meron po kayo dito mga groceries. Ano, mga lutuin ito. Opo. Ha? Opo. Kayo nang bahala. Ang Tatay, may mga pangulam din dito. Ha? Opo. O hindi na namin bubuksan. Ano? Opo. Okay. Okay, walang anuman po. May contact naman sila sa akin kung willing silang pumunta dito. Eh, sasamahan ko sila dito kala Tatay Budoy para mas makapag-usap sila ng maayos at maayos na itong problema na po ito. Kasi lalong tumatagal, lalong hindi maayos. Sabi nga po ng mga naisip ko kasi kapag ganito, minsan napapaisip din po ako kapag ganito maglalabas sila Nanay Glyza ng hinanaing o sama ng loob. Siyempre mapapanood po hindi sa kabila, naisip ko din na baka lalong hindi maayos, sasama din yung loob nila sa mga masasabi ni Nanay Glyza. Pero kung malawak naman pang pangunawa natin at iintindihin natin mabuti na yun ay nasa sa loobin lang naman niya, inilalabas lang niya. Yun nga lang, nakikita lang din natin. Kaya nga po hanggat maaari sana, maayos na. Kung willing kayo magpunta dito, punta po kayo. At sigurado si Nanay Glyza lalambot din po puso nito kapag nakita na kayo dito. Kasi syempre, yung effort nyo pa lang, ibig sabihin, sincere po kayo na makipag-ayos kay Nanay Glyza. Okay, Nanay Glyza, antay lang tayo sa anak mo ha? Ha? Nakapag-antay ka naman? Oo, ano lang? Anong English nun? Time will come. Ano? Ano lang tayo, ano lang tayo, relax lang tayo. Ano? At kapag ipagkaloob ni God, mangyayari at mangyayari. Di ba? Okay. So, ngayong araw ay ito lang, nagbisita tayo. Kinamusta natin si Mark at sinabi nga natin kay Mark yung kondisyon na sana maayos na niya at para sa kanya naman yun. Hindi naman yun para sa amin. Para sa future niya po yun. Yung sinasabi natin na huwag siya mag-absent na mag-absent. At syempre ang sponsor po ay gusto lang din namang makatulong. Kaso nga lang kung ganito naman po ang nangyayari, madami ding tao, marami ring bata ang gusto makapagtapos ng pag-aaral na pwede mabigyan ng pagkakataon o opportunity. Kaya sana Mark, naniniwala ako na kaya mo yan, ano? Opo. Para nang sa ganon matapos mo ang pag-aaral mo. Ha? Makatapos ka man lang ng K-12 para ka nang nag-vocational. Pwede ka na mag-apply ng trabaho, di ba? Kaya pagbutihin mo. Ha? Okay, sige Mark, kapunta na rin kami Tatay, ha? Sige po. Nanay,
Huwag ka na pumiyak, ha? Pag-usapan niyo pong mabuti nila tatay buto nila, Mike, ha? Paluwagan natin, ano natin, yung puso, ano? Nagpatawad tayo, sigad nga, nagpatawad tayo pa kayang tao lang, di ba? Opo. Okay. So, yun mga kalingap, maraming salamat ulit. At may po-promote yata si Rans. Ano po-promote mo, Rans? Yung pa-subscribe dun sa bago kong gawang channel, Rans TV. Ganon sa Facebook page ko, ganon din. Rans TV din? rin, oh. Okay, tapos si Commander andun sa labas. Ayan. Commander ni Marcos. Sana may vlog na. Alma Vlog naman sa kanyang page. I-follow natin, ilan na ba followers mo? Sa page? Limot. Basta sa 70 plus. Ipabuti na sa ano natin ng 100. Tapos yung kay Rans, pamonetize natin para nang sa ganun may pang ano din si Rans, may pang tulong din sa family niya. Hindi lang yung maliit na sinasahod niya dito sa pagkakamera, may tulong din dun sa ano niya, sa parents niya. At saka syempre may mapanood din kayo yung mga behind the scene, yung mga pinupuntahan namin ganyan. Bibigyan din kayo ng entertainment niya ni Rans. Okay? Mukbang ano? Mukbang ano yung kupra. Mukbang kupra. Okay tatay, punta na kami ha. Nakuha ko na po yung ano niya doon. Dinala ko na. Ay, oo nga pala. Sige, sige.